Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Paeng. Taong 1977. Probinsya ng Davao. Abutenga ang ngiti ni Paeng na mga sandaling yon habang binibilang ang kinita sa naganap na bentahan. Higit kumulang 50 kilo ng durian ang pinakyaw ng suki. Inggit ang lahat ng kasabayan dahil kakarating pa lamang nila sa lugar. Ngunit naubos na kagad ang lahat ng paninda. Sa probinsya ng Davao, isa sila sa may pinakamalawak na taniman ng durian. Buwan-buwang nag-aani at kumikita ng malaki. Ito ang natatanging yaman ng pamilya para matustusan ang pang-araw-araw na gastusin. Dahil masyadong sagana ang pananim, humantong pa sa puntong dinarayo na ng mga kapitbahay at kakilalang magsasaka upang mag-usisa. Nangungulit ang mga ito para lang malaman ang pamamaraan nila Paeng. Paeng, magandang araw. Nariyan ba si Mang Ramon? Baka pwedeng makausap siya ngayon. May mga katanungan lang naman ako. Oy, ang dami mong kita ha. Umaga pa lang pero ubos kagad ang paninda. Kahit hindi na ang tatay mo ikaw na lang. Ano ba ang sikreto niyong mag-ama para mapanatili ang kasaganahan ng durianan niyo? Wika ni Manong Jose, isa sa mga magsasakang pabalik-balik para magtanong ng paulit-ulit. Hindi naman po yun sikreto kasi ang kailangan, dapat nagtataglay na magandang ugali ang magsasaka. Kung hindi sagana yung pananim mo, ibig sabihin, masama yung ugaling meron ka. Diretsahang tugon ni Paeng. Nanlaki ang mga mata ni Mang Jose. Nabigla sa hindi inaasahang tugon. Aba, loko na bata ha. Umayos ka kung ayaw mong hampasin kita. Sa atin ngayon ikaw pa nga ang may masamang ugali. Ganyan ba sumagot sa nakakatanda? Pareho lang kayo ng tatay mong panot, ang tatabil ng dila. Aba, kung makapanot ka, akala mo naman may buhok ka. Mabuti pa nga si tatay panot lang Ikaw nga kalbo. Alam mo Mang Jose, pabalik-balik ka na rito sa amin Baka gusto mong dito na lang tumira. May bakanting kwarto pa naman. Isa pa, hinahanap mo palagi si tatay. Mag-a-apply ka ba bilang nanay ko? Abay sira ulo ka pala Lumapit ka nga nang mahampas kita nitong hawak kong kawayan. O sige, subukan mong saktan ang anak ko. Ako mismo ang makakalaban mo. Jose, tama si Paeng. Hindi ko rin maiwasang isipin na baka nagugustuhan mo na ako Kaya ka pabalik-balik rito. Pasensya ka na pero hindi ako interesado sa parehong kasarian. Wika ni Mang Ramon. Kakarating lang nito mula sa pag-aararo. Hila-hila pa ang kalabaw. Tawang-tawa naman ang anak na si Paeng sa kanyang sinabi. Parehong-pareho talaga kayong mag-ama. Naging sagana pa ang taniman nyo. Gayong ang sasama ng pakikitungo nyo sa kapwa. Sige lang, magyabang lang kayo ngayon. Darating din naman ang araw na malulugi kayo. At sa oras na mangyari yon, ako ang una't huling hahalakhak. Wika ni Mang Jose. Umalis na rin ito pagkatapos. Ano ba yun, tay?
Ang lakas ng loob na pumunta dito tapos hindi naman pala kayang makipagsagutan. Sayang lang dumating kagad kayo, tay. Iinisin ko pa sana yung kalbo na yun. Wika ni Paeng. Basta talaga kalokohan. Gising na gising ang diwa mo ano. Kumusta na ba yung bentahan? Maaga pa pero nakabalik ka na. Huwag mo sabihing binigay mo sa murang halaga. Paano talaga yung aabutin mo sa akin? Wika ni Mang Ramon. Tatay naman, ako pa ba? Gwapo kasi tong anak mo, no? Kaya mabilis na ubos yung paninda ko. Ito yung kinita natin sa 50 kilo. O di ba? Sabi ko sa inyo mauubos eh. Ubos talaga. Wika ni Paeng. Ipinakita pa nito sa ama ang kinitang halaga. Mabuti yan anak. Nag-aalangan ako kanina kasi sobrang dami ng 50 kilo. Saka lang naman tayo nakakabenta ng ganon. Kung may okasyon at may dayong negosyanteng namamakyaw. Mabuti naman ngayon pinalad ka. O ano, sa taniman na muna ko anak ha. Ikaw na rin ang bahala sa gawaing bahay. Wala pa yatang sinaing. Huwag mong iwanan ng apoy kung magluluto ka ha. May pagkatanga ka pa naman minsan. Lalakad na ako. Wika ni Mang Ramon. Nagpunta ng taniman ang matanda. Ang unang ginawa niya ay ang pagsuri sa inang puno. Tinawag na ina. Dahil ito ang kauna-unahang puno ng durian. Buhay na bago pa man mabili ang lupain. Maraming taon na ang nakalilipas. Noong una ay hindi naman ito masyadong nagbubunga. Ngunit isang araw, bigla na lamang itong nagkaroon ng bunga. At sa hindi inaasahang pagkakataon, pinagkalooban siya ng biyayang hinding-hindi niya matatanggihan. Ang pinakaunang bunga nito, nagtataglay ng mutya na tangan ngayon ni Mang Ramon. Ito rin ang dahilan ng kasaganahan ng taniman. At higit sa lahat, nagbibigay lakas at proteksyon laban sa mga aswang na nagtatangkang lumapit. Sa katunayan, hindi lamang mga kapitbahay ang pabalik-balik para magtanong tungkol sa taniman. Marami ng aswang na sumubok. Hinahanap ang mutsyang taglay ng durian. Hindi maintindihan ni Mang Ramon kung bakit. Ngunit iisa lamang ang alam niya. Kukunin ng lahi ang bagay na ito anumang oras. Hindi naman niya hinahayaan. Kahit sino, kahit anong uri ng halimaw ang mapapasadya sa lugar. Walang takot itong hinaharap. Kampante si Mang Ramon dahil alam niyang protektado ng mutya. Nang makitang maayos ang kalagayan ng inang puno, itinuloy niya ang ibang gawain. Tinatabas ang mga ligaw na damo. Habang ang iba naman, umakyat na sa mga puno. Inalis na rin ang mga tuyong dahon. Pagkatapos pinausukan ang mga ito. Matapos malinis ang buong taniman, naupo sa tabi si Mang Ramon. May ginawa itong tambayan na merong mga upuan at lamesa para may pahingahan sa oras ng pagtatrabaho. Nang masiguradong walang tao sa paligid, inilabas niya ang tangan at kinausap ito. Sa ngayon, maayos pa yung takbo ng panahon. Ilang buwan na ring payapa ang durianan, pero hindi nangangahulugang wala ng panganib. Alam nating pareho na basta na lamang sasalakay ang mga aswang. Kung hindi isahan, magkakasabay. Handa akong pagsilbihang ka buong buhay ko. Pero sana ipapangako mo ring patuloy akong gagabayan
Hindi naman sa nagdududa ko. Gusto ko lamang magsabi sa'yo. Wika ni Mang Ramon. Nasanay na itong kausapin ang tangan, lalo na kung walang ibang makausap. Minsan na rin siyang pinag-isipang baliw ng anak dahil inaakalang nagsasalitang mag-isa. Akala ko kung sino yung kausap mo dyan. Yan lang pala. Nakakagulat ka naman, tay. Wika ni Paeng. Oh, bakit ka naman nandito? Ang sabi ko gawaing bahay ang atupagin mo. Nakapagsaing ka na ba? Huwag mong sabihing iniwanan mo na naman para sumaglit sa kalokohan ha. Naku Paeng, kaunti na lang ang kulang. Balilintikan ka na sakin. Nagiging pabaya ka na naman. Hindi ka ba nadadala noong nakaraan? Kamuntikan mo nang masunog yung bahay natin. Balak mo pa yatang ulitin. Wika ni Mang Ramon. Tatay naman, hindi naman ako pabaya. Si Mang Enrico, nagdala ng pagkain sa bahay. Kaarawan daw ng apo niya. Napaaga yung pagluluto. Wala naman masyadong bisita kaya binahagian tayo. Napakarami nga eh. Di na ako nagluto. Yun na lang po yung kainin natin. Tugon ni Paeng. Ganun ba? Mabuti naman. Siya nga pala anak. May bunga ba na pwedeng anihin? Puntahan mo kaya si Maring Erna. Magtanong ka kung bibili ba siya. Sayang kasi kung aabutin ng pagkahinog. Baka biglang malanta. Pag-iiba ng usapan ni Mang Ramon. Opo tay, mamayang hapon po siguro. Nasa kabilang bayan pa yun sa ganitong oras eh. Maiba pala tayo tay. Si Tia Rosario ba nagkaanak? May nagpadala ng sulat. Sinabing anak siya ni Tia eh. Nakiusap na manirahan muna sa atin kasi nasunog yung bahay nila sa Cagayan. Mag-isa na lang siya sa buhay at walang ibang malapitan eh. Mina daw yung pangalan. Tignan ho ninyo. Wika ni Paeng sabay abot sa sulat. Tinignan ito ni Mang Ramon. Ngunit nahihirapan itong maniwala. Si Rosario, may anak? Meron pa? Parang wala naman siguro. Wala akong matandaan na nagkaanak yung babaeng yun eh. Ni hindi nga siguro nagkaroon ng kasintahan. Alam mo naman yung tiyahing mong yun. Nasa gawaing bukid lang. Ilang taon na rin ang nakalipas magmula noong huli ko siyang nakita. Pero sigurado kung hindi siya nagkaroon ng anak. Baka ka mo nobya mo. Nahihiya ka lang magsabi ano? Dinadamay mo pa yung yumaong tao eh. Uy, hindi po ah. Minor de edad pa lang po ako tapos pag-iisipan niyo ako ng ganyan. Yun po talaga yung sinasabi sa sulat. Anak nga daw po siya ni Tia Rosario. Sus, sa panahon ngayon minor de edad man o hindi, nagkakagustuhan na. Magtapat ka nga sa akin Paeng. May ibabahay ka na no? Ay nako, tatay naman. Kung makapagsalita parang hindi ako kilala. Paano naman ako magkakaroon ng nobya? Kagaya ni Tia Rosario, gawaing bukid lang din ang inaatupag ko. Ba't rumarasong ka pa eh? Tumayo ka na nga. Umuwi na tayo. Nagugutom na ako. Pakibitbit ng itak at mga sako. Huwag mong kalimutan yung posporo ha. Nariyan sa gilid ng bato. Wika ni Mang Ramon. Nauna itong naglakad samantalang naiwan si Paeng para gawin ang inuutos. Sumunod na rin ito pagkatapos. Dakong hapon nang may kumatok sa pinto. Kasalukuyang nakatulog ang mag-ama. Naalimpungatang bumangon. Si Paeng na ang nagpunta sa pintuan para alamin kung sino ang bisita. Bukas naman yung pinto. Kumakatok ka pa. Sandali lang. Parating na ako.
Katok ng katok, napakaingay. Sino ka ba? Ang ganda mo. Nawala ang antok ni Paeng nang makaharap ang babae. Nakangiti ito sa kanya. Dali-dali namang pinuntahan ang ama para ipagbigay alam ang dumating. Tatay! Napakaganda! Napakaganda ng babae! Tignan niyo, dali! Wika ni Paeng. Ano pa, Paeng? Ano maganda? Wala namang maganda sa lugar na to, ha? Sandali! Huwag mo kong hilahin! Lokong bata! Sabi kong huwag mo kong hilahin eh! Tarantang-taranta! Sino ba kasi yan? Sino ka, iha? Naligaw ka ba sa lugar namin? Tanong ni Mang Ramon. Katulad ni Paeng, natigilan din si Mang Ramon nang makita ang babae. Nakakasilaw ang gandang taglay nang hahalina ang mga ngiti. Oh, babagal-bagal pa kanina, tapos matutulala rin pala. Wika ni Paeng nang makita ang reaksyon ng ama. Magandang hapon po sa inyo. Ako nga po pala si Mina. Anak po ni Rosario. Ako rin po yung nagpadala ng sulat kanina. Ikaw po ba yung tiyuhin kong si Ramon? Nagtatanong-tanong ako sa kabahayan doon eh. Dito raw po yung bahay. Wika ng dalaga. Naku, hindi lang pala mukha yung maganda. Pati yung boses. Miss, ako nga pala si Paeng. Nag-iisang anak ni Ramon. Kung anak ka ni Tia Rosario, ibig sabihin magpinsan tayo. Pumasok ka muna sa munti naming tahanan. Ako na yung bahalang magpasok ng mga bagahe mo. Wika ni Paeng. Tumango lamang ang dalaga at pumasok. Dali-daling naupo sa sala. Habang pinagsisilbihan ni Paeng ang bisita, hindi maiwasan ni Mang Ramon na mag-isip. Hindi ito naniniwalang may anak ang yumaong kapatid. Iniwanan niya ito sa Cagayan noong araw at wala nang balita hanggang sa sumakabilang buhay. Ngunit sigurado itong hindi pabaya sa sarili at magpapabuntis sa kung sinong lalaki. Takot nga itong lumabas ng tahanan. Saka lamang aalis kung may kasama. Nang hindi mapigilan ang katanungan, dali-dali nitong nilapitan si Mina. Iha, wag mo sanang mamasamain yung tanong ko. Sigurado ka bang ako ang hinahanap mong tiyuhin? Baka naman nagkataon lang na magkapangalan ang nanay mo at ang yumao kong kapatid. Sigurado kung walang anak si Rosario, sumalangit nawa ang kaluluwa niya. Tanong ni Mang Ramon. Tay, ayos ka lang? Nagpakilala na nga eh. Pagdududahan mo pa? Anak nga raw siya ni Tia. Tignan mo oh. Parang si Tia naman. Mahinhin, maganda, matangkad, maputi. Ayaw mo pang maniwala niyan? Tanong ni Paeng habang hinihila ang ama sa labas. Hoy ikaw, manahimik ka. Gusto ko lang makasigurado na kadugo natin ang pinapapasok mo rito sa bahay. Maraming loko-loko sa panahon ngayon. Nag-iingat lang. Hindi talaga ako kumbinsido. Imposibleng magkaanak yung kapatid ko. Tugon ni Mang Ramon. Paano niyo naman malalaman? Ang haba ng panahon na hindi mo siya nakasama. Iniwanan niyo nga si Tia Rosario noong nagdadalaga pa lang eh. Matanda na po kayo ngayon. Anong alam niyo sa nangyayari sa buhay niya? Ni hindi niyo nga kinamusta eh. Wika ni Paeng. Napatingin si Mang Ramon sa anak.
Hindi inaasahan na ganon ang maririnig. Aba, parang ako ang sinisisi mo ha. O siya, patutuloyin natin pansamantala ang babaeng yan. Pero hindi ibig sabihin, tanggap ko na. Oobserbahan ko ng ilang araw kung nagtataglay ng katangian ni Rosario. Sige, kupkupin natin. Pero kung hindi, aba dapat lang napalayasin. Iisahan pa ako sa sarili kong pamamahay eh. O tay, kalma lang. Ikaw naman galit ka kagad eh. Ako na po yung bahala dito. Wika ni Paeng. Napabuntong hininga si Mang Ramon. May pagdududa pa rin sa biglaang paglitaw ng dalaga. Nahati rin ang pag-iisip dahil sa sinabi ni Paeng. Ewan, ang dami ko nang iniisip dito sa taniman. Dumagdag pa ito. Basta hindi ako kumbinsido na anak siya ni Rosario. Muling wika ni Mang Ramon. Para maging kalmado, kumuha ng patalim at saka nagpunta sa durianan. Ibinuhos ang oras sa pag-asikaso ng pananim. Pagkatapos ay naupo sa tabi. Hindi nagtagal. Biglang naalerto ng maramdaman ang pagiging aktibo ng tangan. Nag-iinit ito. Hindi mapalagay. Indikasyon na merong panganib sa paligid. Dali-dali itong napatingin. Hinahanap ang posibleng pagtaguan ng nilalang. Sinuri niya ang buong durianan. Makalipas ang ilang sandali, hindi tumigil sa pagbigay ng senyales ang mutya. Nalibot na ni Mang Ramon ang buong taniman. Subalit wala itong nahanap. Nagtataka rin dahil walang bakas, walang amoy, at tanging senyales lamang nabigay ng tangan. Hindi kaya nalilito ka lang. Pero hindi naman nagkakamali ang isang mutya kapag may napansin sa paligid. Meron talaga, pero wala akong mahanap. Nandito ba sa malapit o nasa malayo? Tanong ni Mang Ramon sa hawak na mutya. Muli niyang nilinga ang paligid. Naglibot sa ikalawang pagkakataon. Nagbabaka sakaling may nakaligtaan. Ngunit wala talagang nakita. Sumakit na lamang ang ilong sa ilang ulit na pag-amoy sa hangin. Ngunit kahit kaunting samyo, wala pa rin itong mahanap. Kung wala rito sa taniman, siguro nasa ibang lugar ah. Sandali nga. Wika ni Mang Ramon sa sarili. Binitbit ng matanda ang mga itak. Saka nagpunta sa unahan. Sinuring mabuti ang mayayabong na halaman. Damuhan, kabilang taniman. Ngunit wala pa rin itong mahanap. Umuwi na lamang siya at inisip na baka humihingi ng dasal ang tangan at nagkamali lamang sa pag-intindi. Pagkapasok ng tahanan, nagulat na lamang nang mawala bigla ang senyales. Kanina lamang hindi mapalagay ngunit ngayon ay natahimik. Nakahinga ng maluwag si Mang Ramon. Dumiretso na rin sa kwarto upang magsagawa ng orasyon at dasal para sa tangan. Pagsapit ng gabi, pagkatapos maghapunan, nasa bakuran silang tatlo at nagpapahangin. Wala namang tigil sa pagdaldal si Paeng. Kinukulit ng mga katanungan si Mina. Siya nga pala, sino nga palang naging tatay mo? Alam ko namang maganda si Tia Rosario pero kakaiba kasi yung kagandahan mo eh. Parang may halo na ibang lahi. Dayuhan ba yung tatay mo? Amerikano ba? Tanong ni Paeng. Hindi ko alam eh. Ang totoo niyan,
Iniwanan si nanay habang pinagbubuntis pa lamang ako. Kaya hindi ko na nakita. Tapos noong ipinanganak na, namatay si nanay. Sa kapitbahay na lang ako lumaki. Kay Aling Merna, yung mananahi. Tugon ni Mina. Kawawa ka naman pala. Kung nalaman lang ni tatay na nagkaanak pala si Tia, hindi ka sana mag-iisa sa buhay, no? Mabuti hinayaan ka na pumarito. Hindi ka ba sinamahan ng nagpalaki sa'yo? Malayo kasi yung pinanggalingan mo eh. Mahabang biyahe. Hinatid ako ni Aling Merna. Pero hanggang sa daungan lang ng barko. Bumalik din siya kagad kasi may aasikasuhin daw. Mabuti nga kilala si Tio Ramon eh. Kaya hindi ako nahirapan sa paghahanap. Noon pa dapat ako nagpunta rito kaso kinakailangan pang maghintay ng mahabang panahon para makaipon ng pamasahe. Wika ni Mina. Habang nakikinig, unti-unting napapaniwala si Mang Ramon. Lalo na nang banggitin ang pangalan ng mananahing kapitbahay. Sa isip-isip niya, marahil tama si Paeng. Sa tagal ng panahong walang balita sa kapatid, may mga kaganapang hindi niya nalalaman. Kagaya na lamang ng pagkakaroon nito ng pamangkin. Hindi pala nalalayo yung edad natin, no? Matanda ka lang ng 1 taon. Siya nga pala, ni minsan ba hindi ka nagkaroon ng karelasyon? Ibang klase kasi yung ganda mo eh. Imposibleng walang magkakagusto sa'yo. Siguro, binipilahan ka no? Tanong ni Paeng. Hoy Paeng, tumigil ka na nga sa kakatanong mo. Ano naman kung marami nagkakagusto sa kanya? Pipila ka rin ba? Dumidiskarte ka pa dyan. Kilabutan ka nga. Magkadugo kaya kayo? Sita ni Mang Ramon. Tatay naman, nagtatanong lang naman ako para malaman ko eh kung ilang tao yung babantayan o bubugbugin. Kung sakaling maglolo ko rito sa pinsan ko. Ikaw talaga tay, ang sama kagad ng iniisip mo sa akin. Sumasagot ka pa ha? Kung kutosan kita. Pumasok na kayong dalawa. Malalim na ang gabi at maraming lamok. Oras na rin para makapagpahinga. Tiyo, pwede po bang mamaya na? Gusto ko pa rito sa labas eh. Diyan po sa Dorianan. Pwede bang maglibot? Maliwanag naman yung buwan saka parang gusto ko maglakad-lakad. Magpapasama na lang po ako kay Paeng. O sige. Paeng, bantayan mo yung pinsan mo ha. Huwag kayong lalayo at 1 oras lang ang itatagal sa paglalakad. Gabi na rin. Wika ni Mang Ramon. Hindi niya maiwasang mapaisip. Masyado ng gabi para maglakad-lakad. Kahit sa taniman lang na nasa harapan ng tahanan. Napailing na lamang ito habang hinahatid ng tanaw ang anak at pamangkin. Aba, ibang klase rin ng batang ito ha. Kanina na may araw pa, hindi naisipang maglibot. Ngayon talaga na gabi na. Kahit may kasama, hindi natin masisigurado ang mangyayari, lalo na sa lugar na ito. Maraming kababalaghan na basta na lang lilitaw. Ito na nga ba yung sinasabi ko? Wika ni Mang Ramon nang mapansin ang senyales ng tangan. Kagad itong kumuha ng patalim. Dali-daling sinuri ang paligid. Isinara ang pinto upang walang makapasok na nilalang. Una niyang tinignan ang bakuran, maging ang likod bahay. Wala naman itong nakita. Sumunod na rin sa taniman sa pagbabaka sakaling meron na namang aswang na nanghas. Paeng! Bida! Bumalik na kayo sa bahay! Delikado! Paeng!
Nasa na ba yung mga batang yon? Napakalakas ng senyales ng mutya. Pagtawag ni Mang Ramon, binilisan nito ang paglalakad habang tumitingin sa dinaraanan. Hindi pa rin makita ang mga bata. Kinakabahan na sa pag-aalala. Natigilan sa paghakbang ng matanaw ang inang puno. Nararamdaman niya ang diwa nito. Kapag ganito ang puno, isa lamang ang ibig sabihin. May aswang na layong makuha ang mutya. Sa kabilang banda naman, napatingin si Mang Ramon sa pinanggagalingan ng boses. Natanaw sa hindi kalayuan si Mina. Magkausap sila ni Paeng. Ngunit ang mga mata ay nasa inang puno. Naguluhan din ng lumakas ang senyales ng tangan. Hindi maiwasang maisip na isa itong aswang. Upang makasigurado, dali-dali niya itong nilapitan. Ngunit unti-unting nawawala ang pagiging aktibo ng mutya. Napatras ito. Bumalik ang senyales. Nang lumapit ay bigla na namang nawala. Muling umatras at bumalik na naman. Napahugot na lamang ng hininga. Apang may pagtatakang nakatingin kay Mina. Tay, ikaw ba yan? Anong ginagawa niyo dyan? Kung hindi kita nakilala, iisipin kong magnanakaw ka ng durian eh. May dala ka pang itak oh. Wika ni Paeng nang makita ang ama. Lumapit sila at tuluyang natahimik ang mutya. Naalala ko kasi yung durian na dapat sana kaninang hapon ko pinutol. Marami na kasing hinog, baka manakaw pa ng iba. Nahinto lang ako kasi nalito ko sa daan. Mabuti pa siguro kung bumalik na lang kayo sa bahay. Gabi na. Naglalakwatsa pa kayo rito. Bukas na lang natin ipagpatuloy ang paglilibot. Wika ni Mang Ramon. Sumunod naman ang mga ito. Ang lumalakad, tinitigang mabuti si Mina. Pagkaalis ay kagad nabuhay ang mutya. Sandali lang. Nagpatuloy ba ako ng halimaw sa aking pamamahay? Tanong na nagpatigil kay Mang Ramon sa paglalakad. Nang makabuo ng pasya ay kagad ng kumilos. Gamit ang bisa ng tangang mutya, nilapatan ang sarili ng sabulag upang manmanan si Mina sa malapitan. Nang mga oras na yon, wala pa namang ginawa ang dalaga. Natulog lamang ito. Ngunit makalipas ang ilang sandali ay kagad bumangon. Tinignan si Paeng na mahimbing nasa higaan. Pagkatapos, dumiretso sa kabilang kwarto. Hinalungkat nito ang mga kagamitan. Hinahanap ang mutya ni Mang Ramon. Pinapanood lamang ito ng matanda. Ngunit sa kanyang isipan, nakabuo na ng eksena kung saan pinapatay ang dalaga. Dito rin napagtanto na posibleng gumagawa lamang ng kwento at nagpapanggap ang pamangkin niya. Nang tumagal, lumabas ito at sa ibang bahagi ng tahanan naghalungkat. Dahil walang nakita, nagpunta ito sa may durianan. Wala na sa tahanan ang mutya, kaya sigurado kong nandito sa taniman. Kinakailangan kong makuha para makabalik sa aming angkan. Nasayang na ang oras ko sa pag-iisip ng paraan para makalapit sa matandang Ramon na yon. Dapat makuha ko na yung bagay para makaalis na ako. Nakakasuka yung mag-ama. Hindi ko masikmura yung presensya nila. Nangangamoy lupa, lalo na yung matanda. Wika ni Mina. Apang sinusuri ang bawat puno ng durian. Aba,
Siraulo yata yung babaeng to eh. Kung makapanghusga sa amin akala mo mabango. Napakapanghi naman. Tinatago lang ng kanyang kagandahan. Wika ni Mang Ramon. Naalisto ito nang lumapit sa inang puno ang dalaga. Bago tuluyang mahawakan ang puno, tinapos niya ang orasyong sa bulag upang makita nito. Huwag kang magkakamaling hawakan ng punong yan. Hindi ako makakapayag na dadampi ang kamay mo sa pananim ko. Sita ni Mang Ramon. Gulat na napalingon si Mina. Dali-daling inayos ang tindig at saka sinubukan linlangin sa salita si Mang Ramon. O tiyo, nandyan po pala kayo? Hinahanap ko po yung kwintas ko. Suot-suot ko lang yung kanina pero pagkabalik namin ng bahay mula sa paglilibot, wala na. Hindi pa rin po ba kayo tapos sa pagputol ng durian? Hoy babae, tigil-tigilan mo ko sa kakaganyan mo. Hindi mo na ako maiisahan. Nagpapanggap ka pang pamangking ko. Pati kapatid kong yumao dinamay mo. Walang hiya ka. Bistado na kita. Isa kang aswang. Ang hindi ko lang maintindihan kung bakit kapag nasa malayuan ka, saka mapapansin ng mutya ang presensya mo. Sa anong lahi ng aswang ka ba nabibilang? Anong pangontra ang ginagamit mo para mautakan ng tangan? Tanong ni Mang Ramon. Nagbago ang ekspresyon sa mukha ni Mina. Lumabas ang tunay na anyo. Dito na rin napansin ni Mang Ramon ang samyo nito. Habang ang tanga naman ay hindi mapakali. Naglalabas ng malakas na enerhiya. Kung ganon, mabuti na rin na nagkaharap tayo. Hindi ko na matiis yung pananatili sa tahanan ninyo. Ilang oras pa lang ang lumipas, pero nasusuka na ako. Siguro dahil sa bisa ng mutya. Dediretsahin na kita, tanda. Ibigay mo sa akin ang mutya para wala ng gulo. Ituring mo itong paggalang ko sa nakakatandang katulad mo. Banta ni Mina. Aba, may marespeto palang halimaw. Kaso hindi matatabunan ng kasamaan. Hindi ako makikipagkasundo sa'yo. Labang kong laban. Gusto mo ang mutya? E di kunin mo. Labanan mo ako. Paghamon ni Mang Ramon. Kagad naman itong pinaunlakan ni Mina. Nagpalit na rin ng anyo bilang ganap na aswang. Kaya pala may magandang anyo bilang dalaga. Isa palang mandurugo. O sige, ilabas mo at ipakita mo ang dila mo nang maputol ko. Wika ni Mang Ramon. Naunang sumugod si Mina. Ibinida ang kahabaan ng dila na kagad pumulupot sa leeg ni Mang Ramon. Dito pa lamang nahirapan ng huminga ang matanda. Mahigpit pang nakakapit ang mga kuko. Ngunit kagad ding kumawala ng umepekto ang bisa ng mutya. Sinubukan pa ng aswang na lumipad para makatakas. Ngunit bumulusok ng mataga ang mga pakpak. Kamunti ka na ako doon ah. Malas mo lang dahil hindi hinayaan ng tangan kong mapahamak ako. Hoy ikaw mandurugo, tapusin na natin ito. Wika ni Mang Ramon. Nanlaban pa ang aswang ngunit binilisan ni Mang Ramon ang pagtaga. Paulit-ulit hanggang sa humandusay na lamang sa lupa. Hindi tinigilan. Bawat parte ng katawan ay tinadtad.
inilabas sa pamamagitan nito ang galit sa ginawang paggamit sa kanyang kapatid para makapagpanggap. Pati kapatid kong sumakabilang buhay hindi mo nirespeto. Halang talaga ang kaluluwa. Walang hiya. Lahat gagawin para lamang makuha ang gusto. Sa dinami-rami ng pwedeng gamiting paraan. Pangalan pa ng kadugo ko ang ginamit laban sa akin. Lapastangan! Wika ni Mang Ramon. Saka lamang natigil sa pagdaga nang hindi na makilala ang pagmumukha ng aswang. Isang malalim na buntong hininga ang nahugot pagkatapos. Hindi malinaw sa akin kung ano ang dahilan ng bawat aswang na pumaparito para kunin ang mutya. Hindi ko na rin mabilang kung pang ilan na ngayon. Pero ito ang pinakaikinagagalit ko. Nadamay pa ang taong matagal nang namayapa. Napakatanga ko lang sa parte na tinanggap ko pa sa aking tahanan. Anong klaseng pangontra ba ang ginamit ng walang hiyang to? Para mautakan ako at ang mutya. Hindi bali na. Tapos na ang buhay ng isang to. Nagkikiskisan pa rin ang ngipin sa galit ni Mang Ramon. Umuwi ito at nangihinang napaupo sa bakuran. Hindi lubos akalain na naisahan ng isang aswang. Nakapasok pa ito sa mismong pamamahay. Kinabukasan, nagulat si Paeng nang makitang sa bakuran nakatulog ang ama. Napatanong pa ito tungkol kay Mina. Sinabi naman ni Mang Ramon ang katotohanan. Maging ito ay nanghina sa nalaman. Anak ng aswang? Kaya pala, hirap kayong maniwala kasi hindi siya totoong anak ni Tia Rosario at mas lalong hindi siya tao. Pero bakit hindi nyo naman napansin kagad? Mahina na po ba yung baterya ng mutya nyo? Gumamit siya ng mataas na uri ng pangontra sa mutya kaya nakalusot. Kung nasa malayuan napapansin naman. Pero kung nasa malapitan hindi. Kaya nga malaya siyang nakakalapit sa atin. Mabuti na lang hindi tumigil ang mutya sa pagbibigay senyales. Nabisto ko rin ang kalokohan ng isang yon. Huwag na nating pag-usapan pa. Sumasakit lamang ang ulo ko. Sa tuwing maaalala kung paano nilapastangan ang tiyahin mong yumao. Lintik siya. Tugon ni Mang Ramon. Pagkatapos ng insidenteng yun, nasundan pa ng nasundan ang mga pangyayari. Pare-pareho ng dahilan ang pagdayo ng mga aswang sa taniman. Hinahanap ang mutya. Hindi naman maintindihan ni Mang Ramon kung bakit. Patuloy lamang ito sa pagprotekta at pakikipaglaban. Dahil hindi mahanapan ng kasagutan, iniisip na lamang na isa itong pagsubok para sukatin ang kanyang kakayahan. Bilang tagapangalaga ng mutya, hindi naman ito umaatras sa anumang labanan. Isahan man o grupo ang sasalakay na nilalang. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Henry. Mula pa noong kabataan. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Isabela. Nang mga panahong ito, bata pa lamang si Henry. Palagi itong naglalaro kasama ng mga kaibigan. Madalas, inaabot pa ang mga ito ng 9:00 ng gabi sa paglalaro sa labas. Bagamat madalas itong napapagalitan ng ina, napakatigas pa rin ng ulo at hindi nakikinig sa lahat ng pangaral ng ina.
Kaya madalas, kapag nauwi ito ng tahanan, puro sermon ang inaabot ng bata sa ina at walang sawang pagratrat na mga salita sa anak. Abay, kailan ka ba magtitinong bata ka ha? Palagi ka nalang ginagabi ng uwi. Eh kung mapano ka sa daan? Ay nako ka talaga. Kapag talaga hindi ka na nakauwi, tignan mo ang sinasabi ko sa'yo. Ay nako, napakatigas talaga ng ulo mo. Wika ng ina. Pagkapasok pa lamang ni Henry sa pinto, nakatikim din ito ng kurot sa tagiliran. Bilang tanda na tumigil na ito sa ginagawa niya. Ngunit kahit anong palo o pagdidisiplina sa bata ay hindi na umuubra. Nagtanong ito sa ina kung ano ang hapunan. Ngunit nang hindi siya sagutin, tinignan na lamang niya ang lamesa. At totoo palang walang kahit anong pagkaing iniluto para sa kanya. Kaya walang nagawa si Henry. Uminom na lamang ito ng tubig hanggang sa mabusog. Dumiretso na din sa silid pagkatapos. Kaya kinabukasan, bago ito tuluyang umuwi ng tahanan, nakikain na lamang ito sa bahay ng kaibigan. Ngunit dahil doon muli na naman siyang nahuli ng uwi. Katulad ng mga ibang araw, walang humpay pa rin ang pagsaway ng ina sa katigasan nito ng ulo. Ngunit kalaunan, napagod na lamang sa kakasermon sa kanya hanggang sa tuluyan na itong tumigil at pinabayaan na lamang ang kagustuhan ng anak. Hanggang sa isang araw, nagkaroon ng away ang mga bata. Mag-isang umuwi si Henry ng tahanan ng gabing yun. Ang nakaalitan niya ay yung batang palagi din niyang kasabay umuwi. Habang naglalakad sa eskinitang palaging dinaraanan ni Henry, nakaamoy ito ng tila mapanghi at nabubulok na laman. Nakakasulasok ang amoy nito. Nang lumingon ang bata sa paligid, wala naman itong nakita. Hanggang sa napatingin sa isang puno ng kamagong malapit sa lugar at nakapansin ng tila anino. Ngunit nang masusi niya itong tinitigan, dahil 10 taong gulang pa lamang si Henry nang mangyari yun, hindi niya maintindihan ng husto kung ano ba talaga ang nakita. Parang tao lang naman ito. Ngunit kung tititigang mabuti, mahaba ang mga kamay at paa. Kulay itim ang balat at babalahibo. Nanlilisik ang mapupulang mga mata at mahaba ang dila. Kagad kumaripas ng takbo si Henry. Dali-daling pumasok sa loob ng tahanan. Nakita pa ng ina ang paghingal ng anak kaya naman kagad niya itong tinanong. Ikwinento naman ni Henry sa ina ang mga nakita at naniwala naman ito. Dahil sa nangyari, lalo pang kwinentohan ng ina ng nakakatakot na pangyayari tungkol sa mga aswang upang lalo itong takutin. Nakita naman kagad ni Henry ang ginagawa ng ina. At dahil mautak na bata, hindi niya masyadong pinaniwalaan ang sabi-sabi ng ina. Matigas pa rin ang ulo ni Henry na mga panahong yun. Palagi pa rin itong ginagabi ng uwi. Paminsan-minsan ay napapadalas na ang pagpapakita sa kanya ng aswang sa puno. Bagamat ayaw niya itong maengkwentro, wala naman itong ibang paraan para makauwi. Tanging ang eskinita kung saan nakatayo ang puno lamang ang tanging madadaanan. Kaya ang ginawa ng bata, hindi na lamang niya ito tinitignan o pinapansin,
Nakayuko na lamang habang dumadaan na tila walang nakita. Naisip niya na mga sandaling yun na kung hindi niya ito kikibuin, hindi rin siya nito guguluhin. Hindi alam ni Henry kung bakit siya pinapakitaan nito. Nagtatanong-tanong na rin siya sa mga kakilala. Ngunit tuwing may kasama si Henry na dumaraan, hindi naman ito nagpapakita. Dahil dito marami ang hindi naniwala sa mga sinasabi niya. Hanggang sa isang buwan ang lumipas, wala namang nangyaring masama kay Henry. Kaya ipinagpatuloy na lamang niya ang ginagawa na wag tignan o pansinin ang nilalang. Ngunit isang araw, biglang nanikip ang dibdib ng bata habang dumaraan sa eskinita. Nais niyang sumigaw na mga sandaling yun o makahingi ng tulong ngunit walang lumalabas sa bibig. Kagad itong napaupo sa sahig. Mahigpit niyang hinawakan ang dibdib. Sinubukan itong hampasin yon para matanggal kung anuman ang humaharang doon. Ngunit lumipas pa ang ilang segundo. Tuluyan nang nanghihina ang maliit nitong katawan. Hindi sigurado si Henry kung may kinalaman ang aswang sa nangyari sa kanya o nagkataon lamang ang lahat ng ito. Ginawa ng bata ang lahat ng makakaya upang makalanghap ng hangin. Hanggang sa kalaunan, nawala naman ang kung anumang nagpapasikip ng kanyang dibdib. Hilong-hilo si Henry matapos ang pangyayari. Patuloy lang sa paghahabol ng hininga. Dahan-dahan itong tumayo at naglakad papuntang tahanan. Bagamat mabagal at paika-ika, nakarating siya ng ligtas. Kagad namang nagpahinga si Henry sa kanyang kwarto at hindi na niya ito ipinaalampas sa iba. Alam naman niya kasing hindi siya paniniwalaan ng mga ito. Dahil noon pa man, sinasabi na niya na may aswang sa eskinita. Simula ng araw na yon, bihira na lamang lumabas si Henry ng tahanan. Ayaw na rin niyang daanan ang eskinitang yon. Dahil natatakot ito na baka sa susunod, tuluyan na siyang bawian ng buhay. Hindi na niya muli pang nakita ang aswang o kahit ang nakakasulasok nitong amoy. Kalaunan, tumanda na rin siya at hindi na nakikipaglaro pa. Kaya naisipan niyang ibahagi ang kanyang kwento. Babala niya sa lahat ng ating tagapakinig. Sundin natin ang payo ng ating mga magulang. Dahil para naman ito sa ikabubuti ng ating mga sarili. Dagdag pa ni Henry, hindi naman masama ang lahat ng aswang sa paligid. Lalo na kung wala ka namang ginagawang masama sa kanila. Ngunit magpasa hanggang ngayon, hindi pa din niya nalaman kung sino talaga ang aswang sa eskinita. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.